mabahong hininga, nagdulot ng alitan. Tingnan natin kung gaano kabaho. Pakiamoy nga. Panoorin natin. Ang madalas na kinukutya at ipinapahiya ng dahil daw sa kanyang hindi kagandahang hininga. Bebang, humarap ka na! Ayan, si Bebang. Bata pa pala si Bebang. Ilang taon ka na? 30 po. Ha? 30. 30. Okay. Single. Opo. May anak ka na? Opo. Ilan? 5 po. 5. Pero walang asawa. Ano po, hiwalay po. Bebang, ano ang problema mo? Nirereklamo ko po si Lenlen. Kasi po, nung time po na nagiinuman po kami, sinabihan niya po ako na ang baho daw po ng hininga ko. O ngayon, minasama mo ba yon? Baka naman concerned lang siya. Opo, kasi po napahiya po ako sa ibang kaibigan po. Okay. Sa harap ng maraming tao, Opo. sinabi niya. Pero siya ba ang unang taong nagsabi sa'yo niyan? Opo. Ang tingin mo, hindi mabaho ang hininga mo? Hindi po. Okay. So, mahirap yata yun. Tingin niya, hindi. Tingin naman ng isa, oo. Yun, medyo mahirap yun. Medyo seryosong nakakatawa yung ating tatalakayin ngayon. Kasi, kung talagang may problema, madaling magamot din yan. Oo. Alamin muna natin yung tungkol sa kanilang pagkakaibigan. Yan. Kasi yun ang ano eh. Anong ginagawa mo kapag sinasabihan ka ng ganun? Ano yung naging reaksyon mo sa kanya nung nagiinuman kayo? Ano po, sumama po yung loob ko sa kanya. Kasi po, syempre, ang dami pong tao nung pinagsabihan niya po ako ng ganun. Pinagkakalat pa ba niya? Opo, chinichismis niya po ako. Kada po lalabas ako, sasabi niya, yan ay mabaho hininga. Ultimo mga anak ko, kada lalabas, sabi niya, uy, nanay, mabaho ng hininga. Pati yung mga anak mo. Opo. Nasasabihan. Opo. Okay. Kaya po minsan, hindi na po ako talaga lumalabas sa sobrang hiya. Ganun na umabot yung sitwasyon mo ng hininga lang ang pinag-uusapan, pero may trabaho ka. Ano po ako, naglalako po ako ng mga candy. Okay. At ito naman ay sapat para sa kabuhayan yung mag-iina. Okay lang naman po, sumasakto lang naman po. Nag-aaral ang mga anak mo? Opo. May kondisyon ba ang iyong mga gilagid? Kasi kung minsan, pag may sakit yung gilagid mo, malalaglag talaga yung ngipin mo ng kusa, kahit hindi ka palakain ng matamis. O, Nung ano po kasi, nag-crack na po siya bigla. nag-crack. Opo, tapos pinabunot ko na po kasi po nahahawa na po yung ibang ipin ko. So, nabubulok talaga siya. Opo. Oo, talagang may tooth decay. Opo. May tooth decay. O, sorry ha, para lang matuto ang lahat, syempre, Opo. ng mga nakikinig. Importante ang nagtutoothbrush araw-araw. Opo. Nakakalimutan mo ba? Hindi po. Ay, hindi. Pero nagkaganyan pa rin. Opo. Pero ibang kwento naman yung pinagkakalat pa ng iba ang kondisyon mo at sinasabi lang na, meron bang ibang pinanggalingan yan? O talagang doon lang nanggaling sa hininga? Hindi po, meron po. Kasi po, nagpalaba po siya sa lola ko, tapos hindi po niya binayaran. Ayun na naman. Ayun na naman. Hindi lang pala sa ngipin, meron pang ibang pinaghuhugutan na utang. Opo. Sinisingil po siya ng lola ko, tinataguan niya po. So bakit naman siya nagagalit sa'yo at yung hininga mo ang pinag-iinitan niya? Hindi ko po alam sa kanya. Ito ngayon ang sabi ng estadistika, ha? Magaling din ang mga researcher natin. Ang estadistika nila ito, you won't believe this. More than 70% ng mga Pilipino ay may problema sa ngipin. Yes. Hindi sa mabaho ang hininga. May problema sa ngipin. Specifically, 72% ng mga Pilipino merong mga bulok na ngipin. At pagkatapos, more than 50% doon, problema naman ay gilagid. So baka talagang kulang din sa turo sa eskwelahan ang tamang pag-aalaga ng ngipin at saka ng ating mga gilagid. Tsaka ko rin sa hirap siguro. Kasi naranasan ko dati, sobrang hirap talaga ng bata ako. Ang gamit ko pang toothbrush, asin talaga eh. Dahil wala kayong pambili ng toothpaste. Oh. Asin po talaga. Matagal ako nag-asin. Wow. But nakakatulong yun. Opo, yun nga kasi talagang mahapdi lang, Day. Feeling ko talaga yun din ang problema. Wala tayong pambili ng mga pang-ano na. Walang pambili ng ganon, oo nga. So, well, ano ba ang kahihinatnan nito? Una, kailangan maimbisigan natin ano ba ang nasa likod nitong
nitong akusasyon na ito. Kung talaga bang may baho ang kanyang hininga or wala. Kasi kung hindi mo aaminin, paano ka namin tutulungan? Ayun, yun, dun tayo, di ba? So ang nagkakalat ng mabahong kwento ay haharap na sa atin at medyo magkakaamuyan na po tayo ng katotohanan. Okay, ang pinag-uusapan po natin dito ay ang pagsabi na mabaho daw ang kanyang hininga at siya raw ang nagkakalat ng mabahong kwento laban kay Bebang. Len, humarap ka na! Hindi kaya kayo'y nagkainuman lang, nagkalasingan, kaya ayun, napunta sa kung ano-ano yung usapan? Hindi po. O ano ba, Len, ang problema? Nung sineryoso niya po yung pagkakasabi kong habaw yung Oh. Hindi ko naman po sinasadyang saktan siya. Nakarating na kami rito. Ako rin naman po bungi. Kaya lang, hindi ko naman po talaga sinasadyang, pero talaga pong mabaho yung hinga niya. Okay. Iba yung bungi, Iba yung bungi, iba yung mabaho ang hininga. Okay. So, ano nangyari doon? Ikwento mo nga, nagkakainuman kayo pagkatapos? Yung pong vape ko, inano niya. Hinipak niya. Yung vape? Opo. O, tapos? Gagamitin ko na, naamoy ko pong mabaho yung hininga niya. Ayun. Naamoy ko pong mabaho. Yung sa vape? Tapos, oo. Pinaamoy ko po sa may isa pa namin kainuman kalapit. Sabi ko, pakiamoy mo nga kung baka mamaya lang ako, lasing lang ako. Inamoy naman po natin siya. Mabaho naman po talaga. So mabaho talaga. Okay. Pero hindi ko naman po, pero hindi ko naman po pinagkalat. Nung pong araw na yun, pinamoy ko lang kay Lisel. Hindi ko naman po pinagkalat. Ano yung ebidensya mo? Yung ba'y nasa ating evidence table? Ang evidence table, ayan yung vape Apo. ni Len. Yan bang ebidensya mo? Opo. At sino naman sa atin ang aamoy niyan? Hindi na naman ginagawa yung mga bouncer. Bakit hindi natin paamoy sa kanila? Nakatayo Diba? lang kayo. Oo, di ba? Nakatayo lang kayo Oo, dyan. total nakatayo kayo, amuyin nyo, ha? Ay, Okay naman yung amoy. Okay naman. Tingnan niyo yung isa. Amuyin mo, totoo ha? Bao. Mabaho to, maano? Magkaiba sila ng taste buds. pero sabi niya, meron Meron talagang daw. amoy. Pero ano ba yan? It's either may amoy or wala. Hindi naman, imposible namang parang opinion lang yon, di ba? Meron ka pa bang ibang kakilala na nagsasabing mabaho ang kanyang Yung hininga? pong kainuman namin sa Ate Lisel, kaibigan din po na. Ha? Kainuman po namin. Ay, mga ibang kainuman. O so, matagal mo na siyang kaibigan. Opo. Matagal mo nang naaamoy na may problema. Medyo po. Okay. So, hindi mo sinasabi. Naibulalas mo lang nung araw na yon. Opo, dahil po sa may vape. Pero totoo ba na pinapahiya mo siya at saka talagang Hindi po. nagkakalat ka daw ng chismis? Hindi po. Eh, Yung saan pangulola galing niya yun? nga ang nagkakalat sa akin ng chismis Anong totoo? Totoo po yun kasi po kada po lalabas yung mga anak ko, bago po pumasok sa school, sinasabihan po niya na, yung nanay mo ang baho-baho ng hininga. Wala ko sinasabing ganun, bebang. Wala. Sinabi sa niyang anak mo. Kaya pala O talaga? umiiyak yung mga O talaga? anak ko. Oo. O talaga? Dahil hindi ka lumalabas yung lalabas Oh, lang yung talaga? pagpapasok. Pero anong ginagawa Talaga? niya? Ba? Pati mga anak ko, dinadamay Talaga mo. nga. O talaga? Wala kang dinamay. Wala kang dinamay. Kaya pala. Wala rin akong pinagsasabi. Oo. Baka Kaya pala. baka kaya mo lang sa sarili mo, baka nahihiya ka lang. Dahil Kaya sa mabawi pala. niya mo. Ganun. Okay. So, pero, totoo ba na may utang ka na 380 pesos para sa palabada sa nanay niya? Wala po. Sinungaling ka. Oo. Palibasa, wala kang Siya may gustong pambayad. laban yun. Hindi ko pinalabas sa kanya yun. Kaya pala. Saka ba't siya babayaran? O, teka muna, may pinalaba ba o wala? Meron po talaga. Lola ko pa nga po yung bumili ng sabon dahil wala po siyang Naglaba pambili po siya ng sabon. kusa. Naglaba lang ng kusa pero hindi ko pinalaba. Siya naglaba. Mahinahon sila mag-away, ano? I like it. ng Parang pusa, oh. pareho silang mahinhin. Ate ko rin, kasi hindi, yung upper lip hindi gumagalaw. Oo nga. Ibaba lang. Merong ngang sisiwang na, hindi talaga ba? Ano yun? Hindi pwede makita. May bakanting lote. Kanina pa ako nahihirapan dito. Hindi ko sila maintindihan pareho. Uy, may libre kaming papustiso dito. Palakpakan. Dr. Love? Ay,
Salamat, Ate Kuring. Hindi talaga maganda na manggaling sa isang tao, lalo sa isang kaibigan, yung bagay na pangit pakinggan, tapos ikakalat pa. Ano? Lahat naman tayo kasi may maipupula sa atin. Walang perfecto sa atin. Ano? Kung sakali man, Ihan, merong bebang, meron talagang naamoy, let's take it as a constructive criticism, sabi nga, na mag-iwan ng aral sa atin. Baka may kailangan tayo. You might need to go to a dentist para pa-check. Pero this is for sure. Pag may tooth decay, sigurado yan, may maamoy tayong hindi maganda. At kung may tooth decay, ibig sabihin, indikasyon yan talaga na kulang tayo sa oral hygiene. So, kung meron mang ganyang problema, ang dentista, una, ang makakatulong sa'yo. No? At tanggapin mo na lang na mabuti yung intention niya na sabihin sa'yo. Mali lang siguro ang paraan. May konting pang-iinsulto yung pagsasabi niya sa'yo na mabaho ang hininga. But anyway, you look at it, talagang pag sinabing may baho ang hininga mo, ma-offend ka ng konti. No? But let's take it as it is, na maganda yung gusto niya mangyari para mawala na yung away niyo. Dati naman kayo magkaibigan, di ba? Maraming salamat. Ayun, thank you, Dr. Love.